Hindi ko alam kung ano na nangyari doon sa kaso at nakakapagtaka bakit hindi po siya sinampahan ng kasong admin. And yet, na-promote pa po yung Mokong, nabigyan pa po na mas magandang posisyon. Dati na po siyang kinasuhan dahil sa korupsyon. So sabi po, ang mga nagkaso, mga kasama niya po, if I'm not mistaken, isa po sa mga nagkaso sa kanya, pinatay. Inambush para ma-silence. Ako po'y nag-conduct ng surprise inspection sa National Center of Mental Health at tad-tad po ng violation ang aking nakita, na-discovery, at tad-tad po ng korupsyon, lumitaw. Aware po kayo doon sa mga nangyari sa National Center of Mental Health. Pinost ko po yun sa social media account ko at yun po ay lumabas sa news at na-interview ko ilang beses. So maybe meron po kayo idea tungkol doon sa problema. Ano po? Umpisa na po natin dito kay Director Noel Reyes. Siya po ating director ng NCMH. Yes po, siya po yung bagong director po ng NCMH. Correct. Kilala niyo po si Dr. Alden Cuyos? I'm sorry, Your Honor, hindi ko po kilala. I was the director of NCR last January 15 lang po ako nag-start, Your Honor. Kasi nga po, itong si Dr. Alden Cuyos, napakakurap po ito. As a matter of fact, nasampahan po siya ng kaso sa NBI dahil sa kasong korupsyon. At that time, siya ay head ng Bids and Awards Committee sa infra, sa supplies and equipments. Tatlo po yun, ano? Kinasuhan siya. So, nung kinasuhan siya sa NBI, at hindi ko alam kung ano na nangyari doon sa kaso, at nakakapagtaka bakit hindi po siya sinampahan ng kasong admin. And yet, na-promote pa po yung Mokong, nabigyan pa po na mas magandang posisyon. Bakit po? Mokong means yung tao. Yan. Sa halip po na pagpapahingay muna, delikadesa, out of delikadesa, i-transfer muna sa ibang posisyon, binigyan pa po ng mas juicy position. Ba't po nagkaganon? Your Honor, gusto ko lang po i-refer yung sinasabi niyo po kay ASEC Ariel Valencia. If it's okay with you, Your Honor. Yes, Mr. President. ASEC, so ASEC Ariel Valencia. Yes, Your Honor, Mr. Chair. After po, based po dun sa directive noon, meron pong dito na investigation po na ginawa for this. Kasama po rito, base po dun sa minutes po, ay nagkaroon po ng investigation, there were actions of certain engineer Porino in the misappropriation plans allocated for NCMH projects and any conflicts of interest involving government officials. So far, yung po kasing name po na sinabi na promote, we look into that po, Mr. Chair. Kasi dito po sa record po namin, I'm sorry, wala po kasi yung ating medical center chief who will know better po yung details of these concerns po. During the last hearing, Mr. President, I spoke to Director Noel Reyes at sinabi ko sa kanya itong problema. Sabi niya, under review daw yung status ni Dr. Cuyos. So it's been more than almost a year or a year now since then. At gusto ko lang malaman kung ano pong naging resulta ng review na yun at ano bang lumilitaw sa review na yun, kung fit ba siya para sa posisyon na binigay sa kanya bilang committee chair pa rin ng Bids and Awards Committee. Siya pa rin po ang committee chair ng Bids and Awards Committee sa supplies and equipment. Dati na po siyang kinasuhan dahil sa korupsyon. So sabi po, ang mga nagkaso, mga kasama niya po, if I'm not mistaken, isa po sa mga nagkaso sa kanya, pinatay. Inambush para ma-silence. And mismo yung pong triggerman, dalawa po sila umamin at nagtututuro kung sino yung mga kasamahan. At isa sa mga naituro, pointing to Cuyos as isa sa mga possible na kasabwat hanggang sa nakapag-file ng case sa NBI. And now, bakit na-promote? Bakit nabigyan pa ng posisyon to? Di ba dapat sabihin na natin dahil hindi pa siya napapatunayan sa korte? Okay lang yon. Huwag mo na siyang sibakin. Pero at least man lang, alisin siya dun sa kanyang posisyon
ilagay sa ibang posisyon. I don't care. Pwede siya maging head ng janitorial services. Pwede siya maging head ng mga gardener. Pwede siya maging head ng motor pool. Wag lang po doon sa supplies and equipments, chief ng bids and award, na kung saan doon nga po siya nasasangkot sa anomalya. Mr. Chair, I may po. We'll check on this po, Mr. Chair, and make an appropriate action po. Sabihan yung chief of hospital as you recommended po na alisin po dun sa position po. Kasi Thank you. sa ngayon po wala po sa amin. Kasi nga po, ito pong si Cuyos, bata sarado po ito ni Director Noel Reyes. Bata-bata po niya ito. So, sampal po sa atin lahat na itong isang taong sinampahan ng kasong korupsyon sa halip na pagpahingahin o sibakin, pinabayaan lang na mamayagpag pa rin sa same positions para patuloy na mangurakot muli. Reason po po, Mr. Chair, the said person is the present Chief of Medical Professional Staff. Bawasan na po natin yung kahiyan na dulot nitong si Cuyos. Baka pwede po, sir, reviewin niyo po yung records niya. Baka pwedeng pakisibak na itong taon to kasi nakakainit ng ulo na meron dyan mga ibang tao, kunting akusasyon lang sa korupsyon, tinatanggal agad. Samantalang ito, matindi yung kasong pinal sa kanya. Wala man lang kayong pinal na admin case. Although meron pinal sa NBI, criminal case, pero admin case wala, parang kinukonsinte. So pwede ho ba, sir, pakisibak na muna itong si Cuyos? Para, total mag-retire naman siya. Marami na atang naipon to. Yes, Mr. Chair, the central office will act on this for immediate action po, Sige po. as assured by the Secretary. So, can you get back to us? Gusto ko sana, before the end of this year, sibak na po itong taon to. Kasi po, kung hindi, babalikan ko kayo, sir, at magpapakita pa ako ng more evidence at mapapahiya po kayo lahat dyan sa NCMH, sa DOH. Yes, Mr. Chair, we'll look into that and make an appropriate action based po sa inyo pong recommendation po. Okay, thank you, Mr. President. Now, doon po sa pagkain, 80 million ang budget para sa pagkain ng lahat ng mga pasyente. Now, in-outsource, lumundag sa 300 million. It doesn't make sense. Okay na sana doon sa 80 million at ang nag-prepare ng food ay in-house. Meron tayong dietitian, meron tayong mga cook, meron tayong kumpletong personnel, may kitchen tayo, etc. At doon piniprepare. Now, bakit natin in-outsource at 300 million ang gagastusin o ginastos? Para naghahanap tayong pagwawaldasan ng pera. At that time, ang binigay na reason sa akin ni Dr. Reyes ay paimbestigahan daw niya, pero ang reason ay dahil yun daw po ang request ng dating director, predecessor niya, because of pilferage. Dahil lang sa pilferage, kailangan kumuha daw ng i-outsource yung pagkikater at magdagdag ng another 220 million on top. Bakit po? Does it make sense, sir? Does it connect? It doesn't make sense po, Mr. Chair. At ang balita ko po ngayon, that was last year, ngayon na po, 400 million. Umaakyat na umaakyat. Mr. Chair, we'll check on this and the central office will be handling this po, not the hospital director. Maybe, The central office. since nandito po yung ating butihing DOH Secretary, baka pwedeng, Mr. Secretary, ibalik nyo na lang po sa in-house yung catering. Mas makatipid pa po yung gobyerno natin. Marami po mga mapagastusan doon sa 220 million or 320 million na pagkakaalam ko for this year. Yes po, kung Mr. President, kung talagang yun ang makakamura ang government, Yes. we'll follow that procedure. So, by the end of this year, I need you to get back to this committee and to me para mapakita sa amin na seryoso po kayo sa ating pinag-usapan ngayon, hindi po puro sat-sat lang, at maibalik na po sa in-house yung pong catering, sir, yung pagkikater sa pagkain ng mga patients. We will Mr. President, we will ask all our central office staff to be able to update you before the end of the year Okay. on the results of our investigation. Now, isa po sa mga napansin ko when I was there, when I visited
yung NCMH. May mga wards doon na dapat ang capacity lang ng patients for a certain room or cell, whatever you call it, is 10. Pero sinisiksik up to 40 people. Ang balita ko hanggang ngayon, ganun pa rin daw po. I was informed na gagawa ng paraan na ma-decongest po yung mga overcrowded na mga pavilion. Mga wards. Especially itong forensic wards in particular. Kaawa-awa po, nung pumunta po ako doon, meron doon yung mga patients na nagmamakaawa. Sabi nila, ibalik na lang ako doon sa kulungan, the forensic ward na dinala muna sa NCMH under observation kasi meron silang nagawa while their cases are being processed sa korte. Now, 10 lang dapat ang capacity ng ward na yon at 40 sila nagsisiksikan. Amoy ihi, walang banig, walang kumot, mainit, malamok, para naman sila mga animal. Yan po ba yung na-address? Ang sasagutin niyo po, yes, but hindi pa rin po base po sa aking informante. Palibasa ho ba ng mga pasyente na may problema sa pag-iisip? So, papabayaan na natin, hindi natin naalagaan. Mr. Chair, we'll look into that po. Kasi together po ng nabanggit nyo kanina, there are certain patients na ikinumit po or ordered po na i-admit doon. But definitely po, yung improvement po, will be looking into po ang ating health facility enhancement program po. Para po mas maging maayos po ito. Tama, Mr. Chair. Ang binigyan naman sa akin na reason noon ni Dr. Reyes, yung director, ay kung bakit hindi pa rin po nababalik sa korte, sa jail, yung po mga nakumit sa kanila ay sapagkat humintay lang sila ng court order. And I have with me from the Supreme Court, from the court administrator, says here na 80% na ay nakapag-comply na sila, nautusan ng mga korte para maibalik na yung mga nakakumit sa NCMH sa mga city jails, kung saan pa man yung mga city jails na dapat sila ay nakapiit. And again, my informante told me, hindi pa rin daw po nangyari despite the fact na meron ng mga order sa korte at may compliance ng mga korte. So lumilitaw lang po rito, hindi lang po corrupt ang ilan dyan sa mga taga-NCMH, inutil pa. Mr. Chair, with that information po, we'll review po the list na nasambit na banggit po nyo na meron ng court order to send back, to transfer po yung ating mga na-admit sa facility into the appropriate jail po as mandated by the court. We'll review po the list, Mr. Chair. Thank you, Mr. President. Isa pa po ang gusto kong i-point out, meron pong pavilion na hindi po tinuloy ang construction because of corruption. Nagpadala ulit ako ng tao doon, nakatenga na lang po doon, nabubulok na po yung building, mga materyales. Ang sabi sa akin ni Dr. Reyes, na mag-usap kami last year, nasa korte raw yung kaso kaya hindi na pwedeng galawin. Ang tanong ko po, it's been a year, so ano na po ang status ng kaso? I'm referring, Mr. President, to Pavilion 6. Okay, Mr. Chair, we'll be asking our legal service to look into this and what remedy can be done so that it can be acted upon para po hindi masayang po yung facility. Mr. Chair? Siguro may request from you. What's your name? Rio Magbantay, Regional Director. Ariel Valencia po. Yes, sir. And then ASEC Dr. Ariel Valencia. Siguro kayong dalawa mag-ikot doon. At huwag kayong gumamit ng face mask. Pasukin niyo po yung mga ward. Pasukin niyo po yung mga facilities. At makikita niyo kung kaano kabaho, kapanghi. In fact, ako pumasok doon, halos maduwal ako eh. Matibay sikmura ko pero nasuka ako sa sobrang baho. Yung mga nurses nyo kaawa-awa. Naka-face mask, doble-doble pa, hindi masikmura. Napabayaan na yung mga taong yon. Siguro umalis kayo sa mga air-conditioned room niyo, pumunta kayo doon para makita nyo on the ground kung ano yung status. Sa palagay nyo, tama ho ba? Will do po, Mr. Chair. So maasahan ko ba before the end of this year na nakapagbisita po kayo, magpadala po kayo sa committee na ito sa akin ng mga videos, pictures na you were there and then ano po yung na-find out ninyo at anong mga improvements ang dapat nyo gagawin para matuwid po yung problema.
Yes, we'll do that, Mr. Chair, including po yung ating legal team to look into the unfinished Pavilion 6 po, Mr. Chair. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Suzette Ornilio, palitan lahat ang admin dyan. Lalong lumalala ang mga pasyente dyan sa hospital. Kasuhan at ikulong ang mga korap dyan. Pahayag naman ni Ren Anastasia, mas malala pa ang sakit sa utak ng mga namumuno dyan dahil hindi nila magawa ang trabaho nila ng katapatan at puro katiwalian lang ang alam. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Gina Labrusca. Dapat palitan na ang mga nakaupo sa gobyerno na walang ginawa kundi mangurakot at walang silbi sa tao. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.